guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, gagawa lang ako ng maiksing reaction video tungkol dito sa mainit-init na pinag-uusapan na isang sponsor na nagpakalat ko noon ng chismis na itong si Miss Lani Tesorero ay merong utang sa isang sponsor dahil itong si Miss Lani ay gustong magkaso. Okay? So para magkakaso daw itong si Miss Lani, siya ay nangutang sa isang sponsor ng acceptance fee para sa isang abogado para lang matuloy itong kaso. Okay? So, itong conversation na ito ay between Lani and dito sa isang sponsor. Na ngayon ay nakwento naman itong si sponsor dito sa founder ng Team Abot Kamay. Okay? At dahil itong si founder ng Team Abot Kamay ay magaling magdugtong-dugtong ng mga kwento, magaling magbago ng mga kwento, magaling mag-imbento ng mga kwento, at magaling pasinungalingan ang mga kwentong totoo, ginagawa niyang sinungaling. So, ang nangyari ngayon, nagkwento itong si sponsor sa kanyang founder na dapat siya ay magpapahiram ng pera kay Miss Lani para sa acceptance fee ng isang abogado. Sa kinalabasan, dahil chismosa itong napagpintohang founder, ay pinalabas niya na si itong sponsor ay nagpautang kahit hindi pa naman siya nagpapautang dito kay Lani Tesorero. Okay. So, ang kinalabasan ngayon, nag-blind item itong si founder na meron ko nung isang nagkakaso pero nangungutang sa isang sponsor para lang sa acceptance fee na naging tampulan ng blind item at hula-hula, haka-haka kung sino ba ito. May mga nag-comment dun sa post at itong si founder ay sumagot dun sa post. At dahil doon sa mga conversation, doon sa mga comments, doon napagtanto na itong si founder ay si Miss Lani Tesorero ang tinutukoy doon sa kanyang blind items. Kaya nung nabasa, blind item. So, nung nabasa ni Miss Lani itong blind item na ito at na-trace niya base sa conversation na siya ang tinutukoy, nag-live ngayon itong si Miss Lani at pinabulaanan or pinasinungalingan na siya ay walang or pinatutunayan na siya ay kailanman hindi nangutang sa isang sponsor para lang sa isang pledge o para lang sa isang pambayad sa abogado bilang acceptance fee sa kanyang pagkaso. Okay? So ngayon, nang nag-live itong si Miss Lani Tesorero, dahil sigurado ang may-ari ng post na siya ay gumagawa-gawa lang ng kwento, itinanggi niya ngayon na si Miss Lani ang pinatutungkulan ng kanyang kwento. Bagaman, kahit itanggi niya pa ang kwento na ito, hindi na niya ito mapapasinungalingan sapagkat mismong ang sponsor nang nabasa at nalaman ang kwentong kumakalat, siya mismo ang tumawag kay Miss Lani Tesorero at pinabulaanan at sinabing ito ay kasinungalingan at pinatunayan niya kay Miss Lani Tesorero na wala siyang pinapautang. At bagamat na ikwento niya nga ito dito sa founder o sa isang tao na to or sa may-ari ng nag-post, hindi naman niya kinuwento na siya talaga ay nagpautang. Ang kinuwento niya ay dahil meron silang pinag-usapan na dapat ay magpapahiram siya ng pera. Pero dahil itong may-ari ng post ay talagang magaling magdagdag bawas ng kwento, pinalabas niyang nakautang na. Kaya naman itong si Miss Lani Tesorero ay napag-isip-isip niya na kung sakaling hindi lilinawin ang mga isyong ito ay maaari niya itong idulog sa isang hukuman or mauwi sa isang kaso ng paninirang puri sapagkat ito ay isang post ng paninirang puri na bagamat wala kang tinutukoy na pangalan, pero dahil sa mga usapan doon sa comment lumalabas na nakikilala nung mga taong nagko-comment doon kung sino ang pinatutungkulan ng post na ito. Mas maganda pa, sa isang libel case, mas maganda pa kung tukuyin mo ang isang taong tinutukoy mo kung ikaw ay sigurado at merong basihan.
kesa naman pariringgan mo at pagkatapos ay pabubulaanan mo dahil iyon ay malinaw na nangangahulugan na ang intensyon mo lang talaga doon sa pagpo-post mo ay gusto mong makapanira. Alalahanin natin na ang isang libel case ay hindi dahil nagsasabi ka ng kasiraan ng isang tao, kundi nagsasabi ka ng isang bagay na maaaring makasira sa reputasyon ng isang tao, totoo man yan o hindi. Nasa intensyon po. Nasa intensyon po para makasuhan ka ng isang libel. Totoo ang sinasabi mo, hindi. Kung ang intensyon mo po, kaya mo yun ipinost dahil gusto mong mamahiya at gusto mong manira ng reputasyon ng isang tao, yun po ay pasok sa kasong libel. Cyber libel dahil ito ay pinost. Diba? Gamit ang isang social media, so pwede itong tawaging cyber libel. Ngayon, ang intensyon ng pagpo-post na ito, bagamat wala po siyang pangalang tinukoy doon, na sinasabi ko nga, base sa conversation, sa mga nagko-comments, may isang taong tinutumbok at natutukoy ng mga taong nag-uusap doon kung sino yung nasa blind item, yun po ay valid. Hanggat mayroon pong pagkakakilanlan, yun po ay valid. Sinasabi ko nga po sa inyo, ang isang kasiraan, totoo man o hindi, magiging kasiraan or magiging libelous kapag ang intensyon mo po kung bakit mo yun pinost ay para makapanira ng reputasyon ng isang tao. Kasi meron pong mga bagay na pinopost, pero pinopost mo siya for social awareness. Halimbawa, regarding sa utang, meron ka pong pinost na isang tao na may utang sa'yo at niloko ka, at meron kang mga katibayan na yung tao na yun ay may loloko, tinakasan ka na, hindi na nagpakita. Nag-report ka ngayon sa barangay, nag-report ka ngayon sa pulisya. Maaari kang mag-post na itong tao na to ay isang manloloko or magnanakaw for social awareness. For social awareness po. Hindi mo pinost yung tao na yon dahil gusto mo siyang ipahiya bilang magnanakaw. Pinost mo yung tao na yon para ma-aware yung mga tao na yung taong nandiyan sa picture ay isang magnanakaw, manloloko. Kaya kailangan silang maging aware na if ever makita nila itong tao na to, iwasan nila para hindi sila manakawan or hindi rin sila maloko. Okay? So, yun po ay malinaw na hindi po yun libelous. Kasi po, yun pong pagpo-post mo ay for social awareness. Kahit na po pinost mo yung picture ng isang tao na yon dahil ikaw naman po ay nagpa-blatter at ikaw naman po ay dumaan sa proseso, diba? Dahil hindi makita itong tao na to at tinataguan ka na, pwede ka pong mag-post for social awareness para makaiwas na po ang mga taong makakakita sa kanya na siya ay maloko. Pero, kung ang pagkakapost mo po doon sa tao ay nagsalita ka ng hindi kaaya-aya at ang gusto mo lang talaga makaganti doon sa tao at mapahiya siya sa madlang people dahil siya ay magnanakaw at manloloko, at wala kang ibang ginawang proper procedure para po makapag-post ka noon, yun po ay pasok sa isang libel case. Kahit na po hindi mo pinangalanan yung isang tao na yon, as long as doon po sa conversation matitrace ng mga taong nagko-comment kung sino siya or meron siyang pagkakakilanlan, yun po ay matatawag na cyber libel or libelous dahil nung pinost mo po siya, hindi ka po nag-post para for social awareness, kundi nag-post ka po para sirain ang reputasyon ng isang tao. So, yun po ay pasok sa cyber libel. Katulad po ng mga pagbablind items natin na pinost mo po na ang purpose mo po ay ipahiya yung isang tao. Na kahit hindi mo siya tinukoy or tinukoy mo man siya, kung ang purpose mo siya sa kanya ay para lang mapahiya dahil siya ay may utang, maaari ka pong makasuhan ng cyber libel. Pero maaari mo rin siyang, kung talagang talamak siyang mangungutang at hindi na siya nagbabayad at tinatakas-takasan niya na lang yung may utang, mga utang niya, pwede mo siyang i-post at sabihin mo na
for social awareness, ito pong tao na to, pag nangutang, bigla na lang maglalaho na parang bula. So, pag ito po ay nakilala nyo, siya po ay palautang na tao, pero wag na po kayo magtiwala sa kanya. So, babala pa rin para sa mga tao. So, maaari ka po nung maligtas sa kasong cyber libel. Libel case po kapag ito po ay nakasulat o katulad yan pinost po, so nakasulat, so yan po ay libel. Pero naman po kapag yan po ay binigkas katulad ng mga nasa videos, ang tawag po dyan ay slander o kaya sinabi. So usually po pagka mga binibigkas po ng bibig, ang tawag po dyan ay slander. So pagka naman pinopost at binabasa mo in written form po siya, yan po ay libel. So yan po sila. Mga mga klase po yan ng oral defamation or paninirang puri. At ang basihan po palagi niyan ay false statement na sinabi ng isang tao, nagpakalat ng isang false statement para makapanira ng isang tao. Okay? So, tungkol naman dito sa blind item na to, ayan, meron kaming mga hinihinalang, so tungkol naman dito sa blind item na to, meron kaming mga clue, so hindi naman sila nagre-reveal kung sino talaga si sponsor, and meron kaming mga haka-haka, o di umano, or mga haka-haka, na meron kaming isang taong pinaghihinalaan na maaaring siya si sponsor na hiniraman ng pera nitong si Miss Lani, or di umano ay nagpautang kay Miss Lani. Pagamat hindi natuloy, pero doon sa kwento ng nag-post, ito ay nagpautang ng walang bayaran. Okay? So sa amin naman, meron kaming mga hinihinala na itong sponsor na to, hindi kaya siya rin yung sponsor na hindi naman talaga nakapagpautang, bagkus siya po yung nangutang sa kapwa niya sponsor na hindi niya nabayaran at inabot ng 6 na buwan para lang po makapag-pledge or makapagbigay ng pledges dyan sa isang charity organization. So kung hindi kami nagkakamali, maaaring itong iniisip namin ay siya nga po yung tao na yon. Pero kapag ni-reveal na po nila kung sino po talaga si sponsor, doon po natin malalaman kung yung aming hinala ay tama o mali. Okay? So si sponsor po, hindi po siya nagpautang, kundi siya po ang nangutang at inabot ng 6 na buwan bago niya mabayaran. Kinailangan pa siyang singilin para lang mabayaran, no, yung mga utang niya na inuutang niya para lang makapag-pledges or mapilitang mag-ambag sa isang charity organization, which is hindi po dapat nangyayari yun. Hindi po dapat napipilitan, 'di ba? Hindi po dapat nagkakaroon ng pakiramdam ang isang sponsor na mapilitan siya na magbigay, 'di ba? Dahil nagkakaroon po diyan ng parang tinatawag na manipulation. Kapag ikaw sa pakiramdam mo ay napipilitan ka na magbigay ng ambag kahit yun po ay hindi naman obligasyon or hindi mo naman kailangang talagang magbigay kundi kusang loob lang, pero kung sa iyong pakiramdam ikaw ay napipilitan ng magbigay dahil ikaw ay nauobliga na, yun ikaw po ang tawag dun ay namamanipulate ka na, which is mali po yun. At ang paghihingi po or ang pagpipilit sa isang tao na magbigay ng donation sa isang charity organization ay mahigpit pong ipinagbabawal ng Securities and Exchange Commission. Hindi po kayo dapat namimilit ng mga donors. Dapat kusang loob lang po siya. Ngayon, kung may mga tao na nagdodonate dyan, kailangan na nilang nangungutang na sila para lang makapag-donate, yan po, ang tawag po dyan ay maaaring namamanipulate na po kayo. So, kung manipulative na po ang isang charity organization, yan po ay bawal na po, no? Bawal na po yan. Kaya alamin po natin ang inyong mga kinalalagyan, baka po kayo ay napagsasamantalahan na imbis po kayo ay nakakatulong, maaari pong kayo ay napagsasamantalahan na. So, anuhin nyo po, aralin nyo pong mabuti ang inyong sarili kung nasa tamang pagtulong pa po ba kayo o kayo ay napagsasamantalahan na. Okay? So, hanggang dito na lang po ang aking reaction video, and thank you so much sa lahat ng mga nanonood ngayon. Maraming salamat, at for social awareness, sana po ay meron kayong natutunan kahit papano sa aking video na ito. Okay? So, yan, and good afternoon. Thank you so much sa lahat. Shout out sa lahat, Team Berador, Team GSP, Team Fingers, Dreamers Family, RR Family, Ram Forever, Ram Angels Forever, Ram Amazon, and Ram Fighters. May kalab shout out sa inyo lahat dyan.
course, congratulations din to Karaig at sa lahat ng mga solid supporters ni Tinto Karaig. Okay? And shout out Kapitana Nehay, sa ating mga ka-vloggers, sa Mahal Community, and sa Tesorero Siblings, mega love shout out. And of course, sa lahat ng mga supporters, viewers ng Jason Tesorero Vlog. Okay? Thank you so much, Mars Ria and friends. And subscribe to my channel. Okay? Like my videos, share, and subscribe to my channel. This is your Mars Ria and saying, see you again on my next live. I love you guys. Bye-bye.